Hello, beautiful people! Muli po ay samahan ninyo ako sa aking A Day in My Life dito po sa gitna ng silangan. Isang panibagong pakikipaglaban na naman po sa buhay dito sa gitna ng silangan. Bising-busy po sa mga panahon na yan kasi po sinisilip po, inaalam ko kung paano ko palalakasin yung tulo nitong tubig na galing po sa kanyang hose kasi po napakahina po talaga. Aside po sa napakahina naman drain itong aking washing dahil nga matagal na, old model na po siguro ito, and then aside po sa napakahina niya mag-drain, ngayon naman po sumabay naman itong napakahina maglagay ng tubig. Dati po hindi naman siya ganyan kaya po ngayon ginawa ko ay nilagyan ko po siya ng Zonrox yung kanyang pinakabutas. Baka po sakaling nabarahan or something kasi po siyempre ang tubig po namin dito ay may kalawang po yung tubig dito. Once na inopen mo siya ng first open po niya, kalawang po ang lalabas nun kaya hindi mo siya pwedeng lagyan ng damit agad. So yan nga po, namumroblema po talaga ako. Aside sa kinutulungan ko siya mag-drain kasi para mapabilis yung trabaho ko. Ayun, nahihirapan na po ako ngayon mag-isip sa kanya kung paano na naman po to siya. Alam naman po ni amo na may problema nung washing niya. Inantay lang niya na magsabi ako pero as long as nakaya ko pa naman siyang i-handle, bakit naman ako magsasabi sa kanya? So kaya nga po yan nililinis ko yun na alam ko kung ano ang problema niya kung bakit siya nagkaganyan kasi sinabi niya sa akin nung galing pa ako ng bakasyon ng Pilipinas nung pumunta kami dito last year, sabi niya ito nga daw washing ay nasira ng anak niya pero hindi daw nila pinaayos. So, ngayon, sabi niya, subukan mo kung kaya mo siya. Eh, yun, kinakaya naman po. Ang ginagawa ko lang dito para mapabilis sila yung trabaho ko. Hindi na ako nagbabanlaw sa kanya. Nilalagay ko na lamang sa planggana yung banlawin kasi kung maglaba lang naman po dito, 2 pirasong damit. Kaya hindi po mahirap. Nung malagyan ko nga po ng Sondrox yung butas ng ng pinaka-drain nito, ay Diyos ko, napakarami pong buhok, tapos yung mga tira-tira ng mga tela, yung ganun po, napakarami pong bara. Kaya pala ganun. So ayan, medyo okay na siya. Hindi na masyadong mahina. Fast forward tayo mga men, nung tanghali na nga po, ay nagpresenta na ako kay mother na bayuhin na itong kanyang pangkulay sa buhok. Ito po ay dahon, pero yung kanyang bunga po ay one sa mga spices nila dito. Ginagamit po nilang spices ang pinakabunga nito. Tapos tong dahon po, alam niyo po yung yung bulaklak na yellow top sa Pilipinas. Parang ganun po yung itsura ng kanyang mga dahon. Kaya nga po sa dahon, ito na naman pong balat ng kape ang aking babayuhin. Ito po ginagawa niyang kape. Oo, only Middle East ang nakakaalam nito. Gisure kong tawagin niya yung kape. Pagkahapon nga po ay ito na namang bahay ng anay dahil pagtingala ko kanina, nakita ko na may anay sa may kisame. Grabe talaga yung anay dito. Ang sarap talaga yung ulam nito, ang kulit. Alam niyo ba yun na hindi lang sa baba tumutubo. Magbabahay itong mga anay kundi nasa kisame as in ang maakyat sa kisame. Ay Diyos ko, hindi ko alam kung anay ito, spider. Kapag may ganyan na nakikita ako, inuunahan ko na talaga ng ginis kasi ayoko nakikita ng matanda. As long as nakaya kong gagawin ko talaga. Hindi lang po dito, pati sa CR ko, napakarami pong anay sa may kisame din. Sa kisame talaga sila nagtatago. Binili ko na nga po yung hagdanan sa mga panahon na yun kasi tapos na po akong magkuskus kaya yan, wawalisin ko na naman yung mga nahulog na lupa-lupa nitong mga alaga ko rito. Ay, grabe talaga. That's it for today's video. See you in my next vlog. Paalam. Amping kanunay. Goodbye!